Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat, especially sa lahat ng caregivers na katulad ko na nagtatrabaho sa ambang panig kayo ng mundo naroroon. Ang topic for today is bakit magandang mag-caregiver sa Amerika. Panoorin niyo po ang vlog nito hanggang sa dulo and follow and share po. Bago po ang lahat, magpapakilala lang po ako at isi-share ang aking story sa mga hindi nakakakilala pa sa akin. Bago po natin simulan ang topic na ito, magpapakilala po muna ako sa inyo sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako po si Anna Marie Danipog, 10 taong naging caregiver po sa Israel at 5 taon na naging caregiver at domestic helper naman po sa bansang Italia. At ngayon po ay kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa Amerika kasama po ng aking asawa at ng aking anak. I-share ko lang po sa inyo ang aking experience bilang isang OFW ng matagal na panahon. Alam naman po natin na napakahirap maging isang OFW, mas lalo kung ikaw ay temporary lamang na naninirahan sa bansang iyong pinagtatrabahuhan, kagaya po ng Hong Kong, Taiwan, Israel, at marami pa pong ibang bansa. So bilang isang working visa sa Israel, nung panahon na yon, year 2004, nung ako po ay unang tapak ko po sa bansang Israel, mahirap po ang mag-adjust sa bansang hindi mo kinalakihan. Andiyan yung unang takot mo, fear, at excitement. So hindi po natin yan iaalis sa mga baguhan na nag-a-abroad. So ganyan po ang mga naranasan ko noon. Sa unang tapak ko pa lang nung year 2004, nagkaroon po ako ng isang alaga na 1 buwan pa lang po ako sa kanya ay nirelease na ako. Kasi bakit po? Nagreklamo po yung family, hindi po ako marunong sa lingwahe. So una kadalasan po is language barrier. So medyo nalungkot po ako at nadismaya kasi hindi ako binigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kanila kundi inalis ako. So naalala ko that time talagang umiiyak ako sa ate ko nung ako ay na-release at ang sabi ng ate ko, "Wag kang mag-alala at makakahanap ka rin ng ibang trabaho." Then sa makatuwid, 1 buwan lang po ako doon, tinanggal ako because of language barrier. Then ang aking susunod na employer ay si Hypa, I think naka 5 buwan o 6 na buwan lamang ako doon. Nagtrabaho ako sa isang religious family na kung saan kasama yung anak doon sa loob ng bahay. Ang matanda, alam naman po natin diyan sa Israel is, 'pag, religious po yung iyong alaga, talagang mababatak po yung iyong katawan sa pagtatrabaho. Dahil napakalinis po talaga nila. Talagang sumusunod po sila kung ano yung nasa loob ng Biblia. So, lagi po ako niyan, linis bahay, ganyan, late na natutulog, lagi kami nagluluto ng matanda ko. And then araw-araw po, ang daming, bumibisita sa matanda, mga pamangkin, anak, apo. Sa makatuwid po, hindi ko nakayanan yung trabaho ng ilang buwan at ako po'y nagkasakit. So dahil nung nagkasakit po ako, ayaw po ako ng anak na dalhin sa hospital. So that time tumawag ako sa ate ko at tinawagan niya yung agency para ako ay pumunta ng hospital. Napakahirap po ng maging isang OFW kasi that time naramdaman ko na sarili ko pupunta ako sa hospital na mag-isa. Hindi po kagaya diyan sa Pilipinas na talagang, tutulungan ka ng kamag-anak mo, ng magulang mo, may kasama kang pupunta ng ospital. So that time medyo baguhan pa ako, nahihirapan po ako dahil sa lengguwahe din. Sa makatuwid, umalis po ako sa trabaho and then nakahanap na po ako ng pangmatagalang trabaho at yun ay isang matanda lamang diyan sa Hulon, Israel. So shout out po sa mga taga-Hulon diyan sa Israel. Sa makatuwid, nagtagal po ako sa aking alaga na si Lola Eva, Sabda Eva, ng almost from 2005 to 2014. So 9 years akong nagtrabaho sa kanya bilang isang live-in caregiver niya. Napakabait na matanda. Panahon na yan ay diyan ko rin nakilala yung aking asawa. Year 2007, kami ay magmotek, mag-boyfriend at mag-girlfriend. So 2009 nung kami ay ikinasal. So nagplaplano po kaming mag-asawa na magkaroon ng isang anak, magkaroon po ng pamilya, or 1 o 2 o 3 anak. Kaya lang po nung panahon na yan ay natatakot po ako, andiyan yung fear.
Hindi dahil sa bawog ako o may problema yung aking asawa. Dahil alam naman namin napakabata pa namin that time. I was only 27 years old and my husband is 32 years old. So, clear po kaming dalawa. Kaya lang po, dahil sa situation po dyan sa Israel, nung panahon ko year 2004, ang contract ko lang po dyan is 4.5 years. So, pag namatay po yung alaga mo, you need to go home to the Philippines or maging TNT ka or you need to transfer to other country. So, nung panahon na yon, nahihirapan po akong mag-decide kaming mag-asawa kung kami po ay bubuo ng family dyan sa Israel. Natatakot po ako. I'm not against with other families, with other co-workers dyan sa Israel na nagkaroon po sila ng mga anak. Pero nakita ko po yung hirap nila. Ayoko pong danasin yon. Yung mamimili ka kung manganganak ka dyan, so within 3 months, makakasama mo po yung anak mo, pero kailangan mo pong mamili either yung visa mo or yung anak mo. So, kailangan mo siyang ipadala sa Pilipinas. Then, kaming mag-asawa po, hindi namin dineclare na kami ay mag-asawa dyan. So, ikinasal po kami sa Pilipinas. Pagbalik po namin ng Israel, ang mga documents po namin ay mga single. Sa makatuwid, may takot po ako na mapauwi yung anak ko or mamili between my work and between my anak. So, that time talagang nag-birth control kaming mag-asawa. At ang sabi ko sa aking asawa, na pag-usapan namin, na kailangang maging ready kami, kailangan naming mag-ipon muna bago kami mag-anak. So, either mag-TTNT kami kasama ng anak ko, katulad ng ibang kapwa nating Pinoy dyan, or ipapauwi yung bata. Pero kailangan po namin ng ipon, savings. And that time, ang asawa ko po namatay yung kanyang alaga nung 4 years and magpa 5 months na siya. Sa makatuwid po, kailangan niya pong mamili na pumunta ng ibang bansa. Dapat po ay pupunta siya ng Israel, ng Amerika. Kaya lang, natatakot po yung tita niya na mag-TNT siya dito sa Amerika. Ang nangyari po is pumunta po siya ng bansang Italia dahil nandun po yung mga pinsan niya. Yung mga pinsan niya po yung tumulong sa kanya doon. Sa makatuwid po, nagkahiwalay po kami ng asawa ko ng almost 5 years. Dahil po ako, hindi rin ako pinayagan ng alaga ko na basta-basta makaalis ng ibang bansa dahil hindi po sila pumirma, katulad ng aking asawa na ako ay pinapayagan na mag-tourist papuntang Italia. Sa makatuwid po, ako ay na-denied. So that time, yung alaga ko talagang umiiyak siya, ayaw po niya talaga akong bitiwan. So ang buhay po natin dyan sa Israel is masalimuot, emotionally attached tayo masyado sa ating mga alaga. And napakahirap naman kasi talaga na iwanan yung matanda, yung alaga na naging nanay mo na, naging kaibigan mo, naging kaagapay mo, o 'di ba? Napakahirap po nun. Kaya ang ginawa ko po, hinintay ko po yung alaga kong mamatay. So marami pong ganyan na nangyayari sa bansang Israel na pag iniwan po yung alaga, pag iba na yung nag-alaga po, talaga pong bumibigay po yung katawan nila. Yung iba naman po, hindi. So, yun po yung situation ko. Bilang isang OFW, napakahirap. Yung iba naman po na naririnig ko na mga naging kaibigan ko sa ibang bansa, tumanda na sila, ay nasa ibang bansa pa rin. Kasi ang gagawin ng OFW, magbabakasyon sa Pilipinas, then anak, kailangan kong bumalik ulit ng Hong Kong or Taiwan, ng Israel kasi kailangan natin ng makapagtapos ka ng pag-aaral. So napakahirap po 'yon, yung masyadong malayo ka sa iyong pamilya. So yung imbis na maalagaan mo ng maayos yung mga anak ng asawa mo, kaya po ang nangyayari din niyan, maraming mga asawang nagpupunta sa kabilang bakod, 'di ba? At yung mga asawa naman na nasa Israel, dahil sa galit, sa ginawa ng kanyang asawa, so I'm not against to everyone. This is really a real world bilang isang OFW. Hanggang sa nasisira po yung buhay ng isang pamilya. Alam ko pong napakaganda ang pagiging isang OFW, napakasarap kasi nga tumutulong tayo sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating mga magulang, 'di ba? Yun po yung kultura nating mga Pilipino, yung isang maging mapagmahal sa ating pamilya, 'di ba? Hanggang sa extension 'yan. Pag-aaralin mo yung kapatid mo, pag-aaralin mo yung pamangkin mo. So, maaawa ka sa mga kamag-anak mo, 'di ba? Hanggang sa bilang isang OFW, nakakalimutan din natin minsan ang ating sarili. Minsan, yung ikakain mo na lang, ititipirin mo pa yung sarili mo para lang maibigay sa
pamilya. So ito ay awareness din sa mga family na nasa Pilipinas na hindi lahat ng OFW, hindi madali ang maging isang OFW, ang maging isang katulong sa isang bansa. Inaalagaan mo yung sarili, yung anak ng ibang tao, pero yung sarili mong anak hindi mo maalagaan. Inaalagaan mo yung lola, yung mga matatanda, katulad ko, hindi ko maalagaan ang aking sariling lola. O 'di ba? Inaalagaan ko yung mga matatanda, pero sarili kong magulang hindi ko maalagaan pag nasa hospital sila, may sakit sila. So napakahirap po ng isang OFW, magkakahiwalay kayo ng family mo, minsan nagkakaroon ng broken homes, yan po yung realidad. Minsan yung babae nakapaghanap ng mas magandang future sa ibang lalaki kaysa yung sa asawa niya. So I'm not against to anyone. I really understand those kasi nga tumira ako sa bansang Israel kung saan naging eye-opener po ako sa mga nangyayari sa atin, hindi lang sa bansang Israel, all around the world. Napakahirap po na magkahiwalay ang isang pamilya. Hindi ko po talaga pinangarap na pag ako po ay nagkaanak, ay magkakahiwalay kami ng aking family. So, hanggang sa nag-migrate po ako sa Italy, ganun na naman. Kumbaga, humihiling kami sa Panginoon ng anak, pero hindi po kami pinagkaloban. Bakit? Ang hirap din po ng buhay sa Italy, kung sa totoosin lang po. Siguro po nung yung mga nakarating sa Italy nung mga 1970s, 80s, 1990s, 2000, talaga pong napakataas na mga sahod nila. Andiyan yung 200,000, 300,000. Pero ngayon po sa panahon nito, dahil only Italy ang nagbibigay ng amnesty ng residency sa Italy. So lahat po ng tao sa Europe, sa buong mundo siguro, no, pumupunta rin ng Italy as a tourist. And then, pag nagkaroon ng amnesty, doon magkakaroon ng papel. Kagaya po ng asawa ko year 2011, when he went to Italy as a tourist, and then after 1 year, nagbigay po ng amnesty ang bansang Italy, kaya po nagkaroon siya ng papel. So, napakaswertihan lang din po. Ganun din. Parang, OFW ka rin sa Italy. Yes, you're a migrant in Italy. You have all the opportunities there, the benefits and everything. Pero napakahirap din po ang trabaho doon. Sinasabi ko po ito sa base po sa own experience ko, hindi po sa iba. Kasi una na naman is yung language barrier. Ilang beses akong nadi-decline ng mga alaga ng mga amo kasi hindi po ako marunong magsalita ng lingwahe. Nag-aral naman po ako pero hindi ko po ginugol yung sa pag-aaral dahil mas gusto ko pang magtrabaho dahil yun po yung importante sa akin. And then yung asawa ko naman, para daw matuto ako sanang Italyano, magsalita ng Italyano, kailangan ko mag-nanny, yun advice sa mga ibang kaibigan namin. Pero hindi po pumayag yung asawa ko dahil sa 5 taon din po kaming hindi nagkasama. So ang gusto ng asawa ko, live out yung aming trabaho. So sa makatawid, gigising ka ng madaling araw, mag-aalaga ka ng 4 na oras, kasama ko yun ng asawa ko. Then maglilinis bahay po ako, magbabike ako, pupunta maglilinis bahay. Meron pang minsan, nung bago ako sa Italy year 2016, yun talagang ang trabaho ko lang po is 9 a.m. to 1, 9, 10, 11, 12, 1, 4 hours lang. Pero umabot po ako ng hanggang alas 4 ng hapon. Kasi nga po hindi ako marunong mga plancha ng long sleeve. Hindi ko naman po alam na sa Italy is dapat pala yung pamamlansya doon, maging professional kang, marunong ka talagang mamlansya, marunong ka sa gawaing bahay. Hindi ko naman po yung ginawa sa Israel. Sa Israel is pagpapagpag lang ba? Sampay lang, parang Filipino na ipapasuot mo na sa iyong alaga. Depende po yan kasi ang alaga ko po sa Israel, hindi naman ganun talaga kayaman, average. Then sa Italy, siguro po dahil I came from Turin, Italy, so medyo masiselan po yung mga amo. Hindi ko naman po sinasabi, ito ay based lang po sa aking experience. Ang hirap. Alam mo yung nanonood po ako ng YouTube na iiyak-iyak ako kasi nga hindi pa ako marunong mamlansya. Yung talagang napapaso-paso ako, pero kung may willingness kang matuto, by hook o by crook, I don't care kahit ilang oras akong nagtatrabaho, basta matuto ako. Hanggang sa yung pamamlansya ko ng 2 hours, 3 hours sa isang long sleeve, hindi ko ma-perfect, hanggang naging 5 minutes na lang. O, chik-chak, parang ang bilis ko na. Yung tuwing plancha ko, laging may puna yung amo ko na napaka-meticulous, di ba? Talagang naiiyak ako, pero hindi po kasi ako yung tao na pag pinagagalitan or may pinupuna ako, iiyak siguro po ako, nagiging emotional ako, pero laban lang. Kasi ang lagi ko pong iniisip sayang naman yung kikitain, di ba? So that time, ang sahod ko sa kanila is parang €7 per hour.
ang sahod ko sa kanila. So, tuwang-tuwa na ako no'n. Pero ang ginagawa ko, kahit na napakahirap ng trabaho, basta magkasama kami ng asawa ko at masaya na kami yung kahit mag-pizza lang. Maganda rin po talagang magtrabaho po sa Italy kasi andyan po yung kagandahan at the same time yung mahirap ang trabaho, pero yung environment po kasi talagang nakakagagaan ng pakiramdam dahil po sa ganda ng view at saka yung maa-amaze ka sa beauty ng mga magagandang building, mala-palasyo, na nakikita mo lang yon sa movie. So ang realidad po sa Italy is yon, linis bahay, badante or caregiver. Pero meron naman pong mga Pilipino, kapwa nating Pilipino din ang gaganda ng mga trabaho. Basta magaling ka sa lengguwahe, pwede kang magtrabaho sa McDonald's, pwede kang magtrabaho sa restaurant, pwede kang magtrabaho sa lahat. Mas lalo pag bata ka pa na nakarating ng Italia. Tapos meron din naman pong magagaan ng mga trabaho. Pag magagaling ka po talaga sa lengguwahe doon, makakahanap ka po ng magagandang trabaho. Pero yung sahod po talaga ay ikukumpara ko po mamaya. Hindi siya gano'n kalaki ang sahod sa Italy at Israel kumpara po dito sa Amerika. So yun nga po yung naging experience ko ng maraming taon as a caregiver and domestic helper. Andiyan po pala yung minsan nagkamali ako sa paglalaba. Andiyan yung amo ko, itatapon niya sa mukha mo. Yun talagang yung masya-shock ka na lang na maiiyak ka. So ang gagawin mo, okay, yes senyora ka na lang. So ang gagawin mo, pumunta ka sa likod. Doon ka ihikbi-hikbi. Pero pag-iisipin mo, euro to, gano'n. Gano'n lang yun. Kumbaga siguro malakas din yung loob ko. I don't care kung maging katulong ako. I don't care kung maging tagahugas ako ng puwet. I don't care kung minsan talagang, yung amo mo is talagang ang tingin sa'yo is alipin, 'di ba? Naranasan ko po 'yan kasi nag-live-in, domestic helper din po kami sa Italy. Lahat po ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng ano po, nararanasan ko po 'yan sa pinagdaanan ko. So, naiintindihan ko po lahat ng mga OFW, na ang hirap mahiwalay sa family, ang hirap yung kung tratuhin ka ng mga amo is, alam mo yun, yung para kang hindi nakapag-aral sa Pilipinas. Pero alam naman natin, di ba, na mostly of us, well educated in the Philippines. Lahat tayo ay nakapagtapos kasi yun lang yung maipamamana ng ating mga magulang sa atin. I'm sorry kasi ang hirap po ng pinagdaanan ko rin as an OFW. Kaya when I came here in America, I was really praised and thanks God for everything. Gusto ko nga, humahalik nga ako sa lupa eh. Until now, I can't believe na I'm living here in America. Freedom. I have my freedom here in America. And God gave us also our miracle baby. Kung saan purely ko siyang naalagaan, actual ko siyang naalagaan, na hindi ko kailangang ipadala siya sa Pilipinas. You know? Hindi kailangan ipadala ko siya sa Pilipinas para iba yung mag-alaga sa kanya. Kaya here, this is this is why I'm begging and asking everyone, please come here in America. Because you have a freedom here. Makakasama mo yung family mo once you come here. So, bakit nga ba magandang mag-caregiver dito sa Amerika? Pasensya na po at I was so really emotional. Bakit magandang maging caregiver sa Amerika? So, unang-una, pathway to permanent residency. Pathway to permanent residency. So, we are all lucky since year 2005, nag-open ang programa ng Amerika na magkaroon, na pwedeng makapag-apply ang mga non-skilled worker like housekeepers and caregivers, carpenters dito sa bansang Amerika through employment-based green card category. Please watch my other videos if you know more about that AB3 unskilled worker. So this is your pathway to residency. Once you applied here in America and your visa was approved, you can easily get your family here. During the application, you can put your husband, your spouse, and your children's. It doesn't matter how many children's you have. At least they are 21 years old below. May nagtanong sa akin, ay, pwede bang isama ko yung family ko? Of course, yes. Kasi you're applying as an immigrant visa, not a working visa katulad ng Israel, ng Taiwan, or ng Hong Kong. Ito po yung benefits ng pag-a-apply dito kung bakit magandang mag-apply as a caregiver dito. Hindi ka hindi ka matatakot, 'di ba?
na mawalan ka ng trabaho, then mag-work ka na naman sa ibang bansa. It's a cycle, paulit-ulit, paulit-ulit. So, you came from Taiwan, then pupunta ka sa ibang bansa na naman, mag-work ka sa Hong Kong or kung saan, o renew ng visa. Why not apply here in America? Kasi pathway to sa permanent residency. Then number 2, better salary and financial stability. So, I came to work in Israel and Italy. So, in Israel, your salary are fixed. Yes, malaki po yung sinasahod na ninyo dyan. I don't know how much now, 5,000 shekels or $1,500, $2,000, pero wala kayong freedom. Di ba? 24/7 kayo nasa matanda nyo. So, minsan, swertihan lang din kung yung matanda nyo is naiiwan ninyo or naisasama nyo kung saan-saan. Hindi lahat ng trabaho dyan sa Israel ay magaan na katulad ko dati. Dahil yung alaga ko, naiiwan ko siya, naisasama ko siya kung saan-saan. Napakabait ng aking alaga. Kaya nakakagawa ako ng negosyo or nakakapag-simba ako or yung alaga ko kahit sino yung magbantay, okay lang. Then, better salary kasi ang salary ko before is fixed, is $1,000. Like 4,000 shekels before. Pero para ma-earn mo mas mo yung $2,000, kailangan ka ng maraming extra dyan sa Israel. Kailangan magtinda ng ganito, kailangan mo mag-part-time, kailangan mo ng ganito. Di ba, ang dami nating racket dyan sa Israel. Then, yung financial stability. Dito sa Amerika, depende yan sa yung mga salary mo. Of course, magkakaroon ka ng financial stability kasi kung mag-work ka sa isang company through the years, tumataas po yung sahod mo. Example po ng better salary here in America, here in California. My rate now as a caregiver, not everyone are telling their rates. But the one who sponsored me, they're giving me 18 an hour. 18 an hour. Then I have 4 agencies. Explain ko kung bakit. Then the other agency, because I was, nagpa-interview ako, and then I told them my experience through the years, been almost 20 years as a caregiver. I don't care if medyo nagalingan po sila sa aking interview. 21.85 ako sa isang agency. Then sa isang agency naman, it's 19 an hour. Then sa isang agency naman, sa isang agency is 20. Then I have a private caregiver also that it costs like 25 an hour. So I've been working with them like twice a week. So yun, better salary and financial stability. Then number 3 is career growth and opportunity. Career growth and opportunities. So dito sa Amerika, napakaraming opportunities para sa'yo dito. Hindi lang maging caregiver ka, napakarami. Basta pwede kang mag-aral. Ang daming pwedeng pag-aralan dito. If you are tired of being a caregiver, pwede kang mag-work, pwede kang kumuha ng kurso ng mekaniko, kumuha ng kurso ng nurse, kumuha ng kurso ng it doesn't matter if you're 44, 50, 60, basta kaya mo pang mag-aral. Laman lo, bakit hindi? Pwede ka dito mag-work as kagaya niyan, pag caregiver ka, yan yung stepping stone mo. Then, after that, kung gusto mong napagod ka na dahil naliliitan ka sa sahod mo na 20 an hour, so mag-CNA ka, Certified Nursing Assistant. Mas mataas ng konti yung sahod, I think plus 2. So, pag nasa hospital ka, I think nasa 22 something sila or 24 or even more kasi every year tumataas po yung mga sahod pag nagtatagal ka sa isang company. Sa facility, mas mataas po yung mga sahod ng mga yan kasi mas mahirap yung home for the aged. Mas madami kasi yung inaalagaan. So, kagatulad ko na in-home caregiver, so mas maliit po yung sahod ko compare po sa kanila. So, then, if you really want to work in a hospital also, they are willing to sponsor you also for your education. So, bibigyan din kanila ng scholar. Kagaya ako, alimbawa lang ako caregiver. So, pwede kanilang pag-aralin ng CNA. So, libre yon para sa kanila. Pero magtatrabaho ka sa kanila or yung mga ibang facility. And then, kung gusto mo mag-nurse, mag-vocational course. So, pwede sila ang mag-sponsor sa'yo. Or, kung hindi man, marami namang mga government college dito, nakukuha ka lang ng mga units, then through the years, matatapos mo yan. Marami po akong mga kakilalang ganyan yung nangyari. Meron po akong kumare dito na
na nag-aral po siya ng vocational course, ngayon LVN na po siya. Then meron din po kaming galing din, actually galing sila ng Pilipinas, na nurse sila doon. Nag-take po sila ng exam dito sa California, yon ganap na po siyang nurse. Marami pong ganyan, kung ano yung pathway nyo lang po, yung stepping stone nyo lang yung pagiging caregiver. So marami pong paraan para yung career nyo po ay mag-advance. The more career you are, for example, if you are a salary of a nurse here, according to Google, is 62.23 an hour. Then tumataas po yan. Then yung vocational course ranging from 30 to $45 an hour. Yung CNA is 20.439. So it depends po yan kung saan kayo mag-work. Then through the years po kasi yan, tumataas. So dito kasi by experience din. Kaya tumataas yung rate ng mga isang caregiver, at dapat ay magaling ka ring i-sale o i-market yung sarili mo as a caregiver. Katulad ko din po. So number 4, strong labor laws and worker protection. Oh my God. Dito po sa Amerika, ay talagang binabayaran po nila yung overtime payment mo, yung benefits, at saka napaka-safe po yung working conditions dito. Napakahigpit po ng batas nila dito. Kailangan, bayaran mo pag lumampos ka po sa 40 hours ng pagtatrabaho dito, ay may bayad na po yung overtime payment. Halimbawa ako, sa isang company ko is 9 hours ako. So pag nag 12 hours ako, yung 3 hours, time and a half na po yun. Halimbawa 20 an hour ako. So yung 3 oras na yon magiging 20 divided by 2, so magiging 10. So magiging 30 an hour na ako yung 3 oras. So 30, $90 so 30 an hour na siya times 3, so 90. So $90 na siya. Magiging $90 na yung 3 overtime payment mo po yun. Kaya po ako, gustong-gusto ko nag-work ng mga 12 hours. Pero dahil ako'y may anak, limited lang po yung pag-work ko. So then, high demand for skilled and unskilled workers. Dito po sa Amerika, wag po kayong matakot. Meron pong nagtanong sa akin, I don't know if kahapon o nung isang araw, mula po kasi nung nag-vlog po ako, shout out po sa mga tumatangkilik po ng aking vlog. Ginagawa ko po ito dahil napaka-strong po yung emotional why ko po kung bakit kailangan nyong pumunta dito sa Amerika. Salamat po sa inyong lahat dahil po sa inyo nagkakaroon po ako ng topic. So ito nga, high demand for skilled and unskilled workers. Ang sabi niya, hindi ba nakakatakot na mag-apply ngayon dyan sa Amerika? Dahil si President Trump na yung presidente ngayon at maraming napapauwi. Huwag po kayong makinig sa mga sabi-sabi. 'Di ba? Huwag po kayong makinig sa mga false news. Si Donald Trump, our president Donald Trump, if you are legal to come here in the United States, he is very proud of it. Ang inaalis niya po dito sa bansang Amerika is yung mga illegal workers na nagtatrabaho dito, yung walang undocumented, mga tourist visa na nagtatago at nagtatrabaho dito at hindi nagbabayad ng tax. Yun po yun ang mga hinuhuli ng ating pinapauwi ng ating presidente. Libo-libo po. Kasi marami talagang nagko-cross sa borders. We are living here in border sa Mexico. Talagang ano po yan, marami talaga sila. Ngayon, libo-libo na po yung napapauwi. So, sa mga kapwa po naming Pilipino dito, I'm so sad with you all guys na nag-tourist kayo dito at hindi ko rin po kayo masisisi dahil gusto nyo pong umangat yung ating buhay, ang inyong pamilya nyo sa Pilipinas, pero sana noon ay gumawa na kayo ng paraan para magkaroon kayo ng papel dahil marami naman po paraan na nag-tourist dito na nagkaroon po ng papel. So, ganun po yon. Huwag po kayong matakot. In demand po, high demand ang mga nurses, mga medical course po, mas lalo mga caregivers. Ito po sasabihin ko sa inyo, halimbawa sa isang agency ko, no, once na nag-refer ka ng isang caregiver sa isang agency, meron po silang ibibigay na parang token reward sa iyo, like $200, ganyan. So promotions po nila 'yon. Then yung nag-apply, meron din po sa kanya, bibigyan din siya ng another $200. Sa company po ng asawa ko sa factory, hindi ko lang po ngayon alam kung ngayon ay yung rate ng ano. Pag nagpasok po siya, pinasok siya ng isang kasama namin. So bibigyan siya ng I don't know kung 200 o 250 pag naka 3 months o 5 months siya.
Then 'pag naka-isang taon yata isang employee ay bibigyan siya ng $500. Imagine that, nagkukulang po ang workers dito sa Amerika. Napakadami pong trabaho dito, 'wag lang po kayong siyempre sa una medyo mahirap po talaga mag-adjust dito, pero 'pag nagamay niyo na po, ako po nagsasabi sa inyo, katawan niyo po yung susuko dito. Yung 24/7 kulang po 'yan, ma-a-addict po kayo mas lalo if you're an OFW, na batak po ang inyong katawan sa pagtatrabaho, pagdating po dito, you want more, 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 more. Yes, marami pong gastusin dito, pero marami pa rin pong matitira, depende po yan sa lifestyle nyo. Eh kung araw-araw naman po ba kayong kumain sa Jollibee, kumain sa restaurant, then after paycheck nyo, after 2 weeks, bibili kayo ng Louis Vuitton, or bibili kayo ng mga Gucci, pupunta kayo sa mga, 'di ba? Lagi kayong namamas, natural po, mauubos po, wala pong matitira sa sahod nyo. So you should know how to handle your finances too. Ibla-vlog ko din po yan, no? Gusto ko po kasing maging maayos po yung buhay nyo dito sa Amerika. So number 5 is high demand for skilled and unskilled worker. So world-class education. And number 6 is why you need to work here as a caregiver sa Amerika, world-class education and health care. Dito po sa Amerika is makakapag-aral po kayo dahil po world class po ang turo dito, high quality education, yung medical facilities nila iba po, saka yung healthcare nila dito iba din po. So kung baga dyan sa Pilipinas po ang healthcare natin hindi maganda, biro mo naman yon. Diyos ko, yung mga nakaupo dyan, hoy, gumising naman kayo, wag naman kayong maging kurap, kawawa naman yung mga Pilipino. Kaya nga nagiging mas mahirap po ang bansang Pilipinas dahil sa inyong mga kurap, ultimong mga nakaupo sa mga kagawad, kapitan, dyan nag-start yan eh. 'Di ba lahat kurap? Kaya pasensya na kayo, hindi ako naniniwala sa mga politiko. So, kayong mga caregivers ko, mga kapwa ko na naghahangad na mag-abroad, nasa inyo po yung desisyon. Huwag na po nating sisihin ang ating bansa. Nasa inyo na po yung desisyon na naayusin po yung buhay nyo. 'Di ba? World-class education and healthcare. So, yung healthcare po dito, hindi kagaya po sa Italy, na talagang libre po yung healthcare doon. Kagaya nung naoperahan yung asawa ko, naho-hospital ako, libre yung gamot ko, lahat po, libre lahat, wala kang babayaran doon. Ganun din po sa Canada, I think sa Australia and UK, ganun din. Sa United Kingdom, ganun. Dito po sa Amerika, may binabayaran ko pong healthcare dito. Depende sa'yo kung ano yung kukunin mo, kung mababa. So, may copay po siya na binabayaran. Halimbawa, ako worth $70 yung kinukuha ko. So, pag bibili ako ng gamot ko, meron akong babayaran pa rin sa pharmacy na, halimbawa, $5 or $30. Depende po yun sa gamot. Hindi lahat libre. Pero once you work in a hospital or companies, they are helping you to pay your insurance. Parang 80, yung iba kasi narinig ko 80%, then from you is 20%. Nakalimutan ko yung sinabi ng sa asawa ko. Sa asawa ko din, mayroon siyang certain amount na binabayaran sa insurance niya, like $50, then sa company, nagbabayad din. Kaya maganda po yung insurance ng company ko. Depende po yan sa company dito sa Amerika. Dahil ako po, in-home caregiver, hindi po nila binabayaran ang insurance ko. Yun lang po ang disadvantage ng in-home caregiver. Yung in-home caregiver po yan, yun yung mga pumupunta sa bawat bahay. Nagtra-travel ka as a traveler caregiver. Di ba may traveler nurse? Ito po ay traveler caregiver naman. Pumupunta sa mga bahay, pero mas magaan po yung trabaho compare sa hospitals or sa facility, sa mga betabot, ganyan. So, cultural diversity. Number 7, cultural diversity. So, alam naman po natin dito sa Amerika, iba-ibang kultura ang nakatira dito. So, may Mexico, may mga taga-Mexico, may mga taga-Europe, may mga taga-Vietnam, Chinese, Japan. So, iba-iba yung mga nakakasalamuha mo. Dito, may mga iba't ibang community. Kaya dito po sa amin, marami pong community ng Filipino dito sa National City. Nako, lahat po doon, parang wala kang, dito po, once you came here in San Diego, parang nasa Pinas ka po. Talagang kapitbahay mo mga Pilipino, mga Navy. So, you speak in Tagalog po talaga. Hindi siya talaga purely English. Then, ang daming Asian foods, ang daming Filipino foods. Kaya, punta po kayo dito. Talagang hindi kagaya po nung nasa Italy kami. Grabe, talagang miss na miss namin kumain ng mga Filipino foods. Nagpapadala pa kami from yung mga umuuwi para lang makakain ng mga Filipino foods. Then, yung paubusan sa Asian market. Sa Turin po kasi ganon. Then, minsan maghihintay ka ng produkto nang galing sa Pilipinas. We're so excited. Dito po, hindi na namin kailangan pang magpadala ng pusit, ng tuyo, o ng kung ano-ano pa. Kasi lahat po nandito na. Adobo, we have the Jollibee, we have the lahat po ng franchise. We have the KFC, we have the, yung ano ba yung masarap maghalo-halo, Chowking,
Pizza Hut, we have everything here sa San Diego po. Then number 8, stability and safety. Dito po sa Amerika, once you came here, so you work here permanent, right? Permanent residency, ibig sabihin nun, stability. Stable ka na po dito sa Amerika. So, nasa sayo na lang kung gusto mong umuwi ng Pilipinas after 60 years old, 70 years old, at mag-retire sa Pilipinas. So, it's up to you po kung gusto nyo pong manirahan sa Pilipinas, umuwi after you're working here. Kasi pwede niya naman pong dalhin yung pension nyo sa Pilipinas. Maraming mga kapwa nating Pilipino na nakakasalamuha kung mga may edad na is once na-reach na nila yung 65 nila at may mga pension na po sila, halimbawa ang pension nila is $1,500, kaysa po mag-stay po sila dito sa Amerika, magbabayad ng caregiver or tutulong, iuwi na lang po nila yung pension na nila sa Pilipinas, pwede po yon. Pwede po yung mga ganon. So, yun lang po. Bakit magandang mag-caregiver dito sa Amerika? Number 1 is pathway to permanent residency. Number 2 is better salary and financial stability. Number 3, career growth and opportunities. Number 4, may copy ako, a strong labor laws and worker protections. Number 5, high demand for skilled and unskilled worker. Then number 6, world-class education and healthcare. Number 7, cultural diversity. Number 8, stability and safety. Alam naman natin na once you work here in America, mas lalo tayong mga Filipino is talagang humahanga tayo sa bansang Amerika, hindi lang or sa mga malalaking bansa. Ito yung talagang pangarap natin. Kumbaga, mga na napapaano tayo kung ang sarap ng buhay ng mga taga-Amerika. So, hindi po lahat maganda ang naging buhay dito. Depende po yan. But once you are a dreamer and you know how to handle your finances and you know how to adjust, magiging maayos po ang buhay mo dito. At kung marunong kang dumiskarte, hindi ka pumaselan, magiging maayos po yung buhay mo dito sa Amerika. Oo, medyo malungkot kasi wala yung family mo dito, pero sa panahon ngayon may mga FaceTime naman na, may Viber, may Facebook, kagaya nito, 'di ba? Through my vlogging, I shout out sa family ko na nasa Pilipinas, ang mama at papa ko na proud po daw sa akin. Salamat sa aking mga magulang at sa aking pamilya, sa aking kapatid na laging sumusuporta diyan, at sa aking pumanaw na kapatid na sa ate ko, nakakamiss din yung kapatid ko na yon. So, yon. Kung kayo po ay may mga questions pa o nais malaman, please don't forget to follow me. Soon I will have my YouTube and my Instagram and TikTok. So please follow me and share this vlog sa mga gusto nyong tulungan na nagnanais na makapunta dito sa Amerika. And bakit ko po kayo inaanyayahan? Bakit ko po ginagawa ito? Dahil gusto ko po lahat ng kapwa ko Pilipino na naging OFW, hindi man naging OFW, na nangangarap na makapunta dito sa Amerika, please come and join me dito sa Amerika. Mag-apply po kayo dito. Ako po nagsasabi sa inyo na may freedom once you came here at marami pong benefits para sa inyo at magkakasama kayo ng family nyo. Ginagawa ko ito to inspire other Filipino peoples, especially to all caregivers na katulad ko. Huwag po kayong matakot. Marami pong trabaho dito at ako po nagsasabi, mas magaan po ang trabaho dito mas magaan po ang trabaho dito dahil katulad ninyo, nangangarap lang din ako nung una nangangarap lang ako na makapunta ng Amerika. Ngayon po ako ang magpapatotoo sa inyong lahat na masarap po mamuhay dito Amerika, mas lalo pag gusto nyo po talagang mag-ipon at mas lalo kung madiskarte kayo at marunong po kayo sa buhay. So please follow my vlogs and enjoy everyone. God bless everyone. I love you. Bye!